Marunong din pala mag-sorry si Digong. Hindi umobra yung angas ni Digong sa higpit ng Quadcom. Iko-contempt siya, hindi siya makauwi. Ikukulong siya. Hindi siya sasantuin ng mga congressmen. Hindi tulad sa Senado na sa Senado po, kinoconsider siya. Binibigyan siya ng espesyal na pagtrato. Pero dito po, nag-warning yung mga congressmen. Kamian niya will give you respect, pero respect is a two-way street siya. Pag hindi kayo nagrespeto sa amin as an institution, yung rules namin, i-implement namin. Ipo-point of order ka. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. O yung Quadcom hearing kahapon mga kababayan, hanggang kagabi, napuyat ako masyado. naging action comedy in horror. Gusto nang managid ni Digo. Gustong hambalosin. Gustong hambalosin mga kababayan ni Digong si Trillanes. Kasi pinapapirma sa waiver. Sabi ni Digong, bukas na niya. Ngayon na, sabi niya. Nag-corner si Digong, umusok, nagliyab po. Gustong batuin ang microphone si Trillanes pa. Kinakailangan i-suspend yung hearing kasi talagang nagliyab si Digong. Si Digong man lang po yung nagliliyab. Lahat doon po relax. Pati si Dilima, inambahan mga kababayan na susuntukin, ikatabi pa naman si Dilima. Duterte threatens to slap hit Trillanes with mic at drug war probe. Sige kasi yabang mga kababayan, napasubo na mag-attend. Biglang kinombin mga kababayan yung Quadcom hearing. Hindi na siya ngayon maka-atras na bitag po. Inawagan ni Digong yung yung microphone po. Yan, katabi si Dilima. Si Dilima, mga kababayan, nag-suggest na si Adjong, si Congressman Adjong. Baka uncomfortable ka dyan. Katabi mo kasi yung dating Pangulo. Sabi ni Dilima, ako uncomfortable pero I can stay here. I'm not intimidated ni Digong. Ayan ba? Ito yung gusto niya gusto niya mga kababayan na asuntukin si Dilima. Hagip ng kamera. But ang isa pang comedy doon sa hearing. Nung si Iday dumating, mga pasado alas 4, hindi man siya imbitado. Quadcom yun. Ang ginawa mga kababayan ng Congress, pinareceive yung invitation para sa hearing ng Committee on Good Government. Yan si Inday, nag-attend. I-sinerve tuloy sa kanya yung invitation. Yan po, hindi na siya makaiwas. Yan po yung invitation sa kanya, pina-receive. Di ba? Kung saan siya imbitado, ayaw mag-attend. Pagkatapos dito sa Quadcom, di man siya imbitado kasi yung tatay niya yung imbitado. Wala naman siyang papel. Pumunta. Comedy talaga po ang pamilya Duterte. Pero mga kababayan, before kong ibigay sa inyo yung full story niyan, gusto kong unahin muna kasi ngayon po, threatened yung aming lugar ng bagyong si Pipito, Manyi. Si Ophil po nandun sa north, pero ang nagtitreten sa amin po, itong si Manyi. Si Ophil, nananalasa na po. In fact, mamaya, 12 noon, suspended na yung classes dito sa amin. Kasi, pati trabaho yata, kailangan natin yung paganda. Kasi ito,
super typhoon. Pero unahin ko muna itong si Ophel po. Yung update po ng bagyong si Ophel na nananalasa na sa Northern Luzon. Si Uyagi po, Ophel, ang local name, international name niya, Uyagi. So kunin muna natin itong report ng Pag-asa. Umaga po, narito ang latest sa binabantayan po natin na si Bagyong Ophel, at alam din po natin yung latest na update sa binabantayan po natin na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na si Tropical Storm Manny. So as of 5 AM bulletin po, update po tayo sa lagay ng panahon pati na rin sa Bagyong Ophel as of 5 AM bulletin. So nakikita po natin dito sa ating latest sa satellite animation na patuloy pa rin po nating minomonitor yung tatlong bagyo na nasa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So unang-una po ito si dating bagyong Nika na currently ay wala na pong epekto sa anong bahagi ng ating bansa at nasa labas na po ng ating Area of Responsibility. Ito naman po si Bagyong Ophel na currently ay nasa loob po ng PAR at nakaka-apekto sa ilang bahagi po ng ating kapuluan. At yung ikatlong bagyo naman po ay si Tropical Storm na may international name na Manny na currently ay nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. So yung main focus po natin sa ngayon ay itong si Bagyong Ophel, gayon din si Bagyong Manny. So alamin po natin yung mga detalye patungkol dito sa dalawang bagyo. Isa-isain po natin yan sa ngayon. Unahin po natin itong si Bagyong Ophel. So as of 4 AM, yung latest location po ng mata nitong si Bagyong Ophel ay huling namataan sa layang 215 kilometers silangan ng Ethiaga, Isabela, at nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 165 kilometers per hour malapit sa gitna. May pagbugso na umaabot ng 205 kilometers per hour at kumikilos po west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite image, yung mga kaulapan na dala po nitong si Bagyong Ophel ay nakaka-apekto na sa ilang bahagi ng Luzon. Especially po sa areas kung saan malapit yung sentro ng bagyo, dyan po mararanasan yung malalakas na hangin, gayon din yung malalakas na mga pag-ulan na dala po nitong si Bagyong Ophel. So alamin po natin yung mga specific areas na kung saan nakaka-apekto itong si Bagyong Ophel, kung saan po yung malalakas mga hangin, yung mga pag-ulan, gayon din yung magiging pagkilos nito sa mga susunod na araw. So ito po yung ating latest na track forecast as of 5 AM patungkol dito sa binabantayan po natin na si Bagyong Ophel. Kung makikita po natin, ito po yung central track ng bagyo or magiging pagkilos ng bagyo sa mga susunod na araw habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, at meron din po tayong intensity forecast or yung lakas ng bagyo or kategorya ng bagyo habang patuloy pong binabaybay yung areas for mga karagatan dito po sa loob ng ating PAR. So makikita po natin dito sa ating latest na track forecast, nakikilos po generally northwestward. Ito nga si Bagyong Ophel sa mga susunod na oras, at maaaring meron po tayong landfall scenario dito po sa may bahagi ng or sa eastern coast ng Cagayan. Mamayang hapon po yan, kung hindi naman po dito sa may northern portion ng Isabela. Patuloy po siyang kikilos northwestward at possible na lalapit din po siya dito sa may area ng Babuyan Islands sa mga susunod na oras. Kung hindi man po lalapit ay may possible second landfall scenario po tayo dyan. Pagkatapos po niyan, kikilos po siya pa norte at unti-unti na pong magre-recurve hanggang tuluyan po siyang humina dito po sa may silangang karagatan ng Taiwan, at possible po na humina po siya lalo bilang isang low pressure area at possible na malusaw po siya dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Although sa nakikita po natin, based po sa kanyang intensity forecast, possible na manatili po siyang typhoon category habang tuluyan pong binabaybay ang bahagi ng Northern Luzon. Ngunit naalala po natin na yung maximum sustained winds ngayon ni Bagyong Ophel ay nasa 165 kilometers per hour. So halos nasa upper thresholds na po yan ng isang typhoon category. So sa ngayon po halos inaabot na po niya ang level or threshold ng isang super typhoon category na nasa 185 kilometers per hour. So in the event po na maging favorable yung conditions para sa patuloy na paglakas nitong si Bagyong Ophel sa mga susunod na oras, ay hindi po natin inaalis yung posibilidad na maaaring umabot po ito ng super typhoon category sa mga susunod na oras. So based po sa ating latest na forecast track, nakikita po natin yung area na shaded
ng yellow, dyan po nakapaloob yung malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel. At kung mapapansin po natin, ilang bahagi na po ng northern at central Luzon ay nahagip na ng radius or diameter nitong si Bagyong Ophel. So dyan po sa mga areas na yan, unti-unti na pong mararanasan yung malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel. At yung area naman na shaded ng orange or shaded na red, dyan po yung mas malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel. Possible around signal number 3, pataas ang level ng mga hangin. So dahil inaasahan po natin na patuloy na lalapit itong si Bagyong Ophel sa may bahagi ng Hilagang Luzon, yung mga areas po na currently nakakaranas po ng malalakas na hangin, possible na mas lumakas pa po yan sa mga susunod na oras. Kaya naman, as of 5 a.m., ay nagtaas na po tayo ng signal number 4 sa northeastern portion ng mainland Cagayan, dyan po sa mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga at Santa Teresita. Signal number 3 naman sa northwestern, central at eastern portions ng mainland Cagayan, dyan po sa Babuyan Islands, northeastern portion ng Isabela, northeastern or northern portion ng Apayao. So signal number 3 winds po ay mapaminsala pa rin gaya din sa signal number 4. Signal number 2 naman ay nakataas sa Batanes, gayon din sa nalalabing bahagi ng Cagayan, sa northwestern at southeastern portions ng Isabela, sa nalalabing bahagi ng Apayao, northern portion ng Kalinga, sa nalalabing bahagi or sa northeastern portion ng Abra at northern at central portions ng Ilocos Norte. At signal number 1 naman ay nakataas sa nalalabing bahagi ng Isabela, sa Quirino, Nueva Vizcaya, sa nalalabing bahagi ng Abra, the rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union, at northern at central portions ng Aurora. So yung mga areas po na kung saan nakataas po yung mga tropical cyclone wind signals po natin, asahan po natin sa mga susunod na oras ay mararanasan na po yung mapaminsalang hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel. Especially po dahil inaasahan po natin or dahil hindi natin inaalis yung posibilidad na maaaring mag-upgrade pa po tayo into a super typhoon category, hindi po naalis yung possibility na mas tumaas pa or yung highest wind signal po na itaas natin sa mga susunod na oras ay signal number 5, especially po sa areas na kung saan pinakamalapit yung sentro ng bagyo. So as much as possible, paghandaan po yan dahil ngayong araw po, yung peak ng epekto nitong si Bagyong Ophel, especially po sa areas ng Hilagang Luzon. Pagdating naman po sa mga pag-ulan dala nitong si Bagyong Ophel, so yung areas po na pinakamalapit pa rin sa sentro ng bagyo ang makakaranas ng malalakas na buhos ng ulan na dala po nitong bagyo. So dyan po sa areas ng Cagayan, gayon din sa Isabela at sa may Babuyan Islands kung saan madadaanan po or malapit po sa sentro ng bagyo based po sa ating latest na forecast track, maaring ngayong araw ay mararanasan po yung intense to torrential na mga pag-ulan. Yan po ay 2 or may higit 200 millimeters total rainfall for the next 24 hours. So possible po yung widespread incidents ng severe flooding, gayon din yung landslide, especially since ilang araw na din po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan sa mga parehong lugar. Meanwhile, heavy to intense naman po ng mga pag-ulan na mararanasan sa Batanes, sa Ilocos Norte, Apayao at Kalinga. Yan po ay 100 to 200 millimeters na total rainfall for the next 24 hours. At sa areas naman po ng Abra, Mountain Province, Ifugao, sa Nueva Vizcaya, gayon din sa Quirino at Aurora, maaaring maranasan din po yung moderate to heavy na mga pag-ulan or 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. So yung mga areas po kung saan nakataas po yung possible na intense to torrential or heavy to intense na mga pag-ulan, pinag-iingat po dahil mataas yung posibilidad ng mga pagbaha, gayon din yung pagguho ng lupa. Ay ulitin po natin yung peak po ng mga epekto nitong si Bagyong Ophel ay most likely mararanasan ngayong araw. As much as possible po, maghanda po tayo at mag-ingat. Ito naman po yung possible na magiging pag-ulan simula po bukas. So mapapansin po natin na bawasan na po yung areas kung saan mararanasan yung malalakas na buhos ng ulan dahil most likely yung sentro nitong bagyo ay kumilos na dito sa may extreme northern zone. So yung intense to torrential na mga pag-ulan, bukas po ay mararanasan naman sa area ng Batanes, heavy to intense naman po sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands at moderate to heavy naman po sa Ilocos Norte at sa Apayao.
Pagdating naman po sa kalagayan ng ating karagatan, dahil po sa patuloy na epekto nitong si Bagyong Ophel, inaasahan po natin yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan sa dagat baybayin po ng Northern Luzon, gayon din sa ilang dagat baybayin ng Central Luzon. So delikado pong pumalaot, lalong-lalo na po sa mga dagat baybayin ng Batanes, sa Cagayan kasama ang Bubuyan Islands, gayon din sa Isabela, Aurora at Hilagang Karagatan ng Ilocos Norte. Maaaring umabot po ng 10 meters yung taas ng mga pag-alon po dyan, kaya delikado pong pumalaot, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mga isda, pati na rin yung may mga maliit na sakyang pandagat. And besides po yung areas kung saan nakataas po yung gale warning po natin, magiging maalon din po yung karagatan sa ilang dagat baybayin ng Luzon. So maaaring umabot po ng 3.5 meters yung taas ng mga pag-alon sa mga dagat baybayin po ng Aurora, sa may Quezon at Pulilio Islands, gayon din sa Ilocos Norte. At maaaring umabot naman po ng 3 meters sa mga dagat baybayin po ng Catanduanes, gayon din sa may Camarines Provinces. So iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na sa mga planong pumalaot sa mga nasabing dagat baybayin. Meron din po tayong babala ng storm surge or daluyong sa areas po ng Batanes, sa Cagayan, gayon din sa Ilocos Norte at Isabela. Ibig sabihin po nito, yung level po ng karagatan dyan sa areas po na yan ay maaaring umabot mula or tumaas mula 2.1 hanggang 3 meters at 1 to 2 meters naman po sa may Aurora at sa Ilocos Norte, gayon din sa Ilocos Sur. So ingat po sa ating mga kabayan, lalong-lalo na sa mga areas kung saan malapit po sa Dalampasigan. So dako naman po tayo sa latest na update sa binabantayan po natin na bagyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility na si Tropical Storm na may international name na Mani. So yung latest location niya po as of 3 a.m. ay nasa 1,480 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 85 kilometers per hour malapit sa gitna. May pagbugso na umaabot ng 105 kilometers per hour at kumikilos po pakanluran or westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon po, wala pa po itong direktang epekto si Bagyong Mani sa anumang bahagi po ng ating bansa. Kung makikita po natin dito sa ating latest satellite animation. Ngunit inaasahan po natin na mabilis po siyang lalapit sa ating kalupaan sa mga susunod na araw. Possible po na maramdaman po natin yung epekto niya this coming Friday evening or sa darating na weekend. So as much as possible po ay paghandaan na po natin yung paparating na bagyo. So alamin po natin yung magiging pagkilos po nitong bagyo at yung mga areas na posibleng maapektuhan nitong papasok na si Bagyong Mani. So ito po yung latest na track forecast. As of 11 p.m. po ito. So based po sa kanyang track ay kikilos po generally westward itong si Bagyong Mani at maaaring pumasok po ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi po yan at bibigyan po natin ng local name na si Pepito. So itong si Bagyong Pepito, habang patuloy pong lumalapit sa ating kalupaan ay patuloy po siyang lalakas at maaaring umabot po ng typhoon category mamayang gabi po or bukas ng madaling araw. So kita po natin dito sa ating central track na may landfall scenario po tayo sa may bahagi ng Bicol Region. Possible po this coming weekend at babaybayin niya po yung bahagi ng Southern Luzon sa darating na weekend sa darating na Sunday po yan. So ngayon nakikita po natin na dahil nasa karagatan pa rin po itong si Bagyong Mani ay hindi po natin inaalis yung possibility ng isang rapid intensification or mabilis na paglakas nitong bagyo. So in the event po na maging favorable yung conditions para dito kay Bagyong Pepito, ay hindi po natin inaalis yung possibility na maaring umabot po siya ng super typhoon category. So as much as possible po, paghandaan na po natin yung posibleng pagdating nitong bagyo sa mga susunod na araw. Although nakikita po natin yung ating central track ay maaaring tumama dito sa may Bicol Region, malawak pa rin po yung sakop ng forecast cone or of probability or forecast confidence cone nitong sa ating latest na forecast track. So hindi lamang possible or hindi lamang po sa Bicol Region ang posibleng daanan ng sentro ng bagyo, maaaring din po sa may Eastern Visayas ang possible landfall scenario, maaaring din po sa Quezon, pwede sa Aurora, gayon din sa ilang or possible din po sa may Isabela. So yung areas po na kung saan nakapaloob or shaded ng puti, pwede po yung daanan ng sentro ng bagyo sa mga susunod na araw. Kaya continuous po yung monitoring natin, especially po sa areas
ng Bicol region sa may Visayas, ganyan din sa areas ng Mimaropa at Calabarzon, maaring maramdaman po natin yung epekto nitong si Bagyong Pipito or papasok na Pipito this coming weekend. So as much as possible, paghandaan po natin yan. So dahil inaasahan po natin na lalapit na itong si Bagyong Manny or Bagyong Pipito sa ating kalupaan, ay inaasahan po natin na unti-unti na pong mararamdaman yung malalakas na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas, gayon din sa Bicol region sa darating na Sabado po yan. Maaring maranasan po yung heavy to intense na mga pag-ulan sa Northern Samar at pagdating naman po sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, gayon din sa Samar at Eastern Samar, possible po ang moderate to heavy na mga pag-ulan. So as much as possible po kung low-lying areas for hazard prone yung ating mga areas, ay mag-ingat po sa mga posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa. So yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Manatili po tayong updated sa mga forecasts at updates ng Pag-asa. Yung next tropical cyclone advisory po natin ay mamayang alas 11 ng umaga at yung next bulletin po natin ay mamayang 8 a.m. Yan po yung forecast at bulletin na pinalabas ng Pag-asa ngayong umaga. So dito po, sabi sa advisory sa amin, suspended mamayang 12 yung trabaho at klase. Ngayon, balikan natin yung ating kwento, mga kababayan, na pagliyab ni Digong. Piko na si Digong. Hinambahan po si Dilima. Oh. Sabi ni Dilima, I am unfazed by Duterte's violent gesture against me. She also welcomed Malacanang's announcement that the Philippine government would cooperate with the ICC at saka sa Interpol if arrest warrants are issued for Duterte and his associates. Sabi po ni Dilima, I hope they come soon so justice and hearing may finally start for the families of all the victims of Duterte's crimes. Matapang po itong Bicolanang senador. Parehas po dating senador, parehas po Bicolano. Si Dilima taga Iriga City, Camarinesor. Si Trillanes po taga Ligao City, Albay. Yan ang kambal na enemy, mga kababayan ni Digong. Parehas gustong saktan. Gustong suntokin si Dilima. Pagkababaang tao. Aambahan mo ng suntok. Ang matindi si Trillanes po. Nagkaroon ng commotion kasi dinampot niya, Dinampot ni Digong yung microphone. Gustong ibato. Na-corner kasi si Digong. Sige, yabang. Sige niya, mag-wave ako. Ngayon mo na niya gawin. Panoorin natin, mga kababayan, yung porsyon ng, ng maaksyon na Quadcom hearing. Grabe yung nanood. More than 80,000 sa Congress. Sa ibang, sa ABS-CBN, 145,000 po yung nanonood. Blockbuster po, yung live streaming. Ito yung kinainit ni Digong, yung presentation ni Trillanes. 5 slides lang po ito, pero I will focus on the last slide lang ho. Sige, Mr. Chairman. Sige, go ahead, Mr. Trillanes. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng Ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Yan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte.
Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No. Dito po, meron po, ito pong mga Si Sara, transactions na ito. si Digong, Meron pong si Baste, si Pulong, kay si Vice President Sara. Hanilet, abansin niya. Meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Siguro ng mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Didibidendo yung drug lord dun sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos process of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-encash, no? Tapos, itong mga anak, sila Baste Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, mag-a-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun, Mr. Chairman. So, yan po, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. So, kaya po nung sa Davao pa lang pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila na ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing dun sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit na mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Acerto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanang kaso. Kaya makita natin dun sa mga
drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin, pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Madali nang umusok. protektado hanggang ngayon. Mamaya magliliyab na yan. PDEA director ni Duterte na si Wilkins Villanueva, hindi nga masama sa druggist hanggang after 2022 si Michael Yang. Yun po ang dahilan kasi binilin po sa kanya yan ni Duterte. Salamat po. Mr. Chair. Yeah, please proceed, Congressman Teves. May I ask the former President kung alam niyo po ba na kinasuhan po ni former Senator Trillanes sina Congressman Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio for drug smuggling? Hindi ho. Pero kung totoong drug smuggling man sila, they should be prosecuted in court. And if convicted, they should serve sentence in jail. Hindi dahil, hindi ko pipigilan yan. Kung totoo. Ngayon, yung narration dito hindi ko kilala itong taong to. Forgot his name. Your Honor, if there is Hindi daw niya kilala. Of truth, ayuta lang, baski konti lang. Malapit nang sumabog si Dinigaw. May nilagay siya ng record. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. Nagyabag na naman. You can summon, I will sign a waiver. All banks. Ayan na. Pati yung World Bank ng Amerika. Malapit na. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Mr. Chairman. May I know... Horror? Mandali sige, sorry. Congressman Paduano, sige, you and then Congressman Teves, and then I will allow you, Senator Trillanes, after the two members have spoken. Yes, Congressman Paduano. Thank you, Chairman, with the indulgence of Congressman Teves. Ganito lang po, because Senator Trillanes presented yung mga bank accounts. May I ask this good former Senator, how did you acquire these documents, bank documents? Nung campaign po noong 2016, meron pong nag-abot sa aming opisina na ang pangalan po niya ay Joseph De Mesa, in-identify niya. So sinabi niya, meron siya mga dokumento na pwede namin tignan. So, kampanya po yon, hindi po namin nabigyan ng atensyon until siguro a few weeks after, nakita ko po, yun pong nandoon, iba't ibang accounts. Then, chinek namin, binalidate po namin kung totoo yun, no? So, may mga nagdeposito po na doon sa iba't ibang accounts ni Duterte. Tapos, totoo nga, legitimate po. Then, nung kampanya, nilabas ko po ito at inamin mismo ni Duterte na totoo daw kasi una, dinideny po nung kanyang spokesman, but eventually, nung na-corner na siya, inamin niya, no? Tapos, hinamon din niya po kami na magbibigay din siya ng waiver. It's the very same Yan na, madali na. dare na sinasabi niya ngayon, o bluff na sinasabi niya. At ano po, ako po ay nagpakita doon sa BPI branch na yon sa Julia Vargas, pero siya po hindi sumipot. Ang sumipot sa kanya, itong si Panelo. Ngayon si Panelo, wala pong dalang waiver.
ang nilabas niya Tumukulo special na si power Digong. of attorney na may specific conditions. Ngayon po, natapos na lahat yung kampanya, presidente na siya, ni ay ni oy, wala na po nangyari doon. Kaya ito po, inadmit niya na yan mga dokumento na yan. Inadmit niya na yan, no? And let me just comment a bit, Mr. Chairman. Kasi yung sinasabi niya, in relation dun sa case na final ko kay Pulong at kay Mans Carpio, sabi niya, di i-file daw sa korte at harapin nila. Pero yung mga libo-libong Malapit mga na magliyab. never got that Mamaya sasabog na yan. privilege of the due process. Pagka wala ka sa grupo niya, hindi ka sa sindikato niya, protektado ka, kailangan mag-file sa korte. Pero pagkakaribal ka at ordinaryong Pilipino ka, tutumba ka. Yun lang po, Mr. Chairman. Horror po. Man, can I have my follow-up question? You have the floor, Congressman Paduano. Former Senator Trillanes testified that that document was not acquired legally. It was just given to him. And with that, Mr. Chairman, though he might appreciate that bank records, but for me, Mr. Chairman, I am not a lawyer. But with regards to how authentic is the bank documents being presented to us by former Senator Trillanes, we must ask the AMLA, Mr. Chairman. So, with that, Mr. Chairman, unless Senator Trillanes can present to us another document that that bank records came from an authentic, competent agency of government, Mr. Chairman. In this case, it's the AMLA. Now, Mr. Chairman, so with that, Mr. Chairman, this is a very serious accusation. Malapit nang sumabog. Mr. Chair, Mr. Chair, Congressman Paduano has asked the floor, but with the indulgence of... No, I think the chairman has ruled a while ago the sequence of those people present in this hall to answer. Okay. I think we must follow that, Mr. Chair. Thank you for reminding the chair, Congressman Acop. Now, Congressman Paduano, please proceed if that is your last. I am sorry, I thought that you were tapos na. Thank you, Mr. thank President. you, Mr. President. Anyway, Mr. President. Now, with that, Mr. Chairman, and the former President has, a while ago, has a commitment to waive his right with regards to all the bank accounts that was mentioned by former Senator Trillanes. Now, Diyan Mr. napiko Chairman, ng todo si Digong. Unlocked at the same time, you Kinorner kasi sa waiver. The former president, will sign a waiver with regards to all those bank accounts. Thank you, Mr. Chairman. I will sign it, the document, tomorrow, and I will hand it kasi magagawin pa ng abogado. But I said, if there is an iota of totoo yung sinasabi, I will hang myself in your presence. I will invite you all to be a witness. Okay, thank you, Mr. Chairman. Congressman Paduano. Si Congressman Bong Teves, and then I will allow former Senator Trillanes after Congressman Bong Teves. Thank you, Mr. Chair. This is my last question. Siguro naman, first, Mr. President, lahat po na tinanong ko po sa inyo ay galing po yan kay Mr. Jimmy Guban. Not for me. Kasi po ay na-invite na natin siya rito bilang isa sa mga resource person sa mga naunang hearings. And then, may I ask Mr. President, for my last question, given na po na na-acquit si former Senator Laila de Lima sa mga kaso niya tungkol sa drugs, as now, Mr. President, naniniwala pa rin po ba kayo na si former Senator de Lima ay queen of all drugs lords? Sir, I go by what is the reality of the day.
Pag sinabi ng korte, inosente si De Lima, inosente si De Lima. Wala tayong magawa dyan. Kung magsabi ang korte, guilty si Duterte, wala rin kayong magawa dyan. That's a democratic process. Ibig sabihin po, Wala nagkamali tayo ng pag-akusa kay former Senator De Lima. Thank you very much, Mr. Chair. Okay, former Senator Trillanes, you are now recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. After, Mr. President, after the former Senator, the Chair will recognize you po. May I be given... Yes. Going to the bathroom. Okay. We'll have a 2-minute suspension. I'm sorry. Hearing resumed. Mr. President, you will be reacting to the Yes, sir. query. Sabi, De Lima na quit? Yes, ang tanong natin kanina is, na-quit mo si si Senator De Lima at sinasabi po ni former President na kung ano ang hatol ng batas ay 10 ang masusunod. Ibig sabihin, nagkamali po ba ang ating dating Pangulo sa pag-akusa kay former Senator De Lima na siya ay isa sa mga queen ng drug lord? Sir, saan mo narinig yan? Bigyan mo ako ng kopya. Saan mo narinig yan? A recording or a newspaper. Pangalawa, sir, nakalimutan ko na tuloy ang sabihin. Do you need, Mr. President, a moment to... I'm just collecting my mind, sir. Okay, go ahead. Naipon na kasi. We'll give you time, Mr. President. For the meantime, May I Yes, sir. ask for a recess of just 1 minute. Yes, we'll give you a 2-minute suspension. Nag-mental block si Digo. Pero maya-maya, kasi kinorner po ng Quadcom tungkol sa waiver, doon na sumabog si kinorner ni Trillanes, doon na sumabog si Digo. Diyan po, resume na. Mr. President? Yes, Your Honor. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, or if there is an iota of magbigti ako. So, horror po. In the same manner na kung magbigti ako si Trillanes, dapat magsabay rin sa akin. Yan na, madali na po sumabog. Okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi. Kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala nang alibay. Yan na sumabog si Digong.
I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers' checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chairman. Thank you very much, Sir, I have to respond to it. Yeah, now. Sasabog na. Mr. President, with all due respect, I'll have to follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Wala pong ganunan. Sasampalin ko sa pulit. Sumasabog na. Session suspended. Yan na. Lulo mo. Yan na, gustong manakit. Sumabog ng tuluyan po si Digong. Na corner kasi. Sinuspend po, mga kababayan. Please observe proper decorum. Nag-warning si Suarez. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented. Matigas ang Congress po, ang Quadcom. Walang sasantuin, regardless of who you are. We live by a set of rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. If I may. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended. Pakalma muna. Nag-sorry si Digong. Sorry ho. Sorry ho, Anya. Marunong din pala mag-sorry si Digong. Hindi umobra yung angas ni Digong sa higpit ng Quadcom. Iko-contempt siya, hindi siya makauwi. Ikukulong siya. Hindi siya sasantuin ng mga congressmen. Hindi tulad sa Senado, na sa Senado po, kino-consider siya. Binibigyan siya ng espesyal na pagtrato. Pero dito po, nag-warning yung mga congressmen. Kamian niya will give you respect, pero respect is a two-way street siya. Pag hindi kayo nagrespeto sa amin as an institution, yung rules namin, i-implement namin. Ipo-point of order anya namin, pero hindi man sinabi na iko-contempt ka agad. Pero alam ni Digong, iko-contempt siya. Kasi before the proceedings po, binasa na yung rules. Nilinaw po yung rules ni General Acop, Congressman Acop. Hindi po umobra yung angas ni Digong. Ay balikan natin si Digong. Yes, no. I'm a little bit insulted by the statement of Atty. Delgra. You know. So yan po mga kababayan ang maaksyon na hearing ng Quadcom. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova.
Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.